Magandang araw mga master at welcome sa ating YouTube channel. Kung sino man ang nakapanood ng video ni Atty. Libayan, no? Kung kayo ay naiinis or nagtataka, pare-parehas tayo ng nararamdaman at iniisip. Paano ba naman yung kaso ni Atty. Libayan, no, na kinaso ng Rapid Tulfo in Action Foundation kay Atty. Libayan na copyright infringement, 'di ba? Dalawang pumasok doon, 2 counts 'yon. Ang pumasok. Ngayon, nanganak yung kaso ng 32 pa. Bali 34 ang kaso ngayon ni Atty. Libayan na copyright infringement. Grabe. Nakakapagtataka talaga. Paano nangyari 'yon? Kaya nga, kung kayo ay naiinis or nagtataka, pare-parehas tayo ng nararamdaman at iniisip. Kasi paano nangyari yon? Yon mga master, panoorin natin tong video ni Atty. Libayan dahil talagang magtataka talaga kayo, no? Sa mga hindi pa nakakapanood nito, talagang magtataka kayo paano nangyari ito. Kasi alam naman natin pag criminal case, kailangan dumaan yan sa preliminary investigation, 'di ba? Dumadaan sa piskal 'yan, 'di ba? 'Yun yung pagkakaalam natin kasi nga criminal case 'yan. Hindi naman 'yan civil case lang, 'di ba? Kaya nakakagulat. Bakit yung dalawang kasong copyright naging 34? 'Yan mga master, pakinggan na lang natin si Atty. Libayan. Kasi pati siya hindi niya rin alam kung paano nangyari ito. Okay? Pero bago tayo magsimula, syempre shoutout sa inyo lahat. Pakinggan natin si Atty. Libayan. Mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan ito mga kabatas natin. Ever since I became a lawyer, okay? Ever since I became a lawyer mga kabatas natin, I was always in the courtrooms. I've been a trial lawyer for more than 10 years. 10 taon na. Sa araw-araw ng ginawa ng natrabaho ko sa buhay, mga kabatas natin, if I'm not in court, I'm reading cases, preparing pleadings. Bilang isang tao na nagtayo ng sarili niyang law firm. And mga kabatas natin, I never heard of anything like this. I've asked around also. Maybe, bobo lang talaga ako na hindi ko pa na-experience yung ganyan. Pero, ito rin, no, sa tagal-tagal na din natin, no, na ako, sa tagal-tagal ko na rin bilang kabatas. At sa tagal-tagal ko na rin nakikinig kay Atty. Libayan. At sa mga ibang abogado din, nakikinig naman din ako. Marami na rin ako napanood na abogado patungkol sa criminal case at saka sa civil case. Lahat talaga ng criminal case, dumadaan yan sa prosecutor. Magkakaroon ng preliminary investigation, magkakaroon ng counter affidavit, di ba? Kaya parang malabo na sinasabi ni Atty. Libayan na bobo lang talaga siya dahil hindi niya alam ito. Kaya nagtataka talaga ako, paano nangyari? Malabo hindi talaga ako makapaniwala paano nangyari ito I don't want to prejudice din naman sila in doing this. I've asked people also if they experienced anything like this and they didn't experience anything like this also. And I've asked many people. Mga kabatas natin, hindi siya clickbait, no? Yung dalawang kaso, mga kabatas natin na final sa akin, 2 counts mga kabatas natin, naging 34 counts. Kasi Grabe, nadagdagan pa siya ng 32 counts. And mga kabatas natin, alam nyo, I have to really tell this to you because I owe this to you. Kasi baka mali yung tinuturo ko sa inyo, mga kabatas natin Kasi kung mali yung tinuturo ni Atty. Libayan, ibig sabihin mali din yung tinuturo ng mga ibang abogado. Dahil pare-pares lang sila Ang tinuturo patungkol sa criminal case. Paano yung proseso? Paano mangyayari? Kunyari, pag kinasuhan ka ng criminal case, ano yung gagawin mo? Di ba? Pare-parehas Pag kinasuhan ka, magka-counter affidavit ka. Dadaan ka dun.
Di ba? Dadaan yan sa piskal. Piskalya bago makarating ng korte. Kaya mahirap paniwalaan na nagkamali sa Atty. Libayan sa pagturo sa atin patungkol doon. Kasi halos pare-pareha sila ng mga abogado, no, sa YouTube na nagtuturo ng ganyan patungkol sa criminal case. Tsaka nagtanong si Atty. Libayan, di ba? Sa mga kakilala niya rin ng mga abogado. Wala ding experience patungkol sa ganyan. Na kung saan nanganak yung kaso mo ng ganun-ganun na lang. Na hindi man lang dumaan sa tamang proseso. Korte agad. You know, I always tell you, mga kabatas natin, na whenever there is a criminal case, no, dadaan siya sa preliminary investigation. Yes, attorney. Mahahanapan ng probable cause. Yes. Di ba, mga kabatas natin? Ganun yun eh. That's what I'm teaching you because that is what I know. Unfortunately, mga kabatas natin, I think I don't know enough. Because I don't know how this happened. And please, this is merely procedure, okay? It's not dwelling into the merits of the case. Because ito naman no, kung talagang kulang pa tayo, no, kulang din si Atty. Libayan. Kasi kung tama naman talaga itong proseso na to, na pwede pala yan, pag criminal case, pag kinasuhan, sampa agad. Pero talagang nagtataka talaga ako paano nangyari. because I just don't know how this happened. And I'm very honest to you. And I'm very honest to all the people who are watching this. How can this be? Kahit ako, attorney, talagang nagtataka ako. Inapanood ko to. Paano nangyari yun? Naka-duty kasi ako nun eh. Inapanood ko to eh. Parang nakakapanginig. Na parang ewan, na parang ang pakiramdam mo na parang may mali, may something. Mapapaisip ko na may something, no? Pero yun na nga, kung di natin alam na may ganyan pala, di ba? At least natuto tayo na may pwede palang mangyari yan. Pero sa tagal-tagal natin na nakikinig sa batas natin, di ba? Kaya Atty. Libayan, syempre sa ibang abogado din nakikinig tayo. Never tayong nakarinig ng ganyan. Especially, di ba, ako, never ako nakarinig. Si Atty. Libayan niya rin eh. First time niya na-experience. Siya pa mismo ang naka-experience. Di ba? Platinum Medusa. Kidding aside. Pero di ba? Grabe, no? Paano nangyari yun? Ngayon mga kabatas natin, para magkaroon ng maayos na maayos na konteksto kung paano ito nangyari. Alam nyo naman lahat na ang pumasok na kaso sa akin, 2 counts of copyright infringement. It was dismissed for lack of probable cause kay judge. Well, pumasok siya sa prosecutor's level. 2 yung pumasok. Dinismiss ni judge, yung unang judge na may hawak mga kabatas natin, dinismiss. Sinabi, lack of probable cause. Tapos, nag-motion for reconsideration itong Raffy Tulfo in action. Napalitan yung judge, na-reinstate, 2 pa rin. Okay? I was supposed to be arraigned with the 2 cases nung 5. Okay? I was supposed to be arraigned with the 2 cases nung 5. Ang nangyari, wala yung judge. So, na-reset. Next week, yung hearing. Mga kabatas natin, February 15, may na-receive ako na mga pleadings from the prosecution. Isa nga itong motion to consolidate case na ito. At nakalagay dito mga kabatas natin na ako ay kinakasuhan na. Nag-file sila ng information mga kabatas natin. Doon sa mga hindi alam kung anong information, ganito kasi ang proseso niyan. Ito yung tinuturo ko sa inyong proseso, mga kabatas natin, na usually nangyayari. Just like I said mga kabatas natin, I don't know how this happened because when we did the preliminary investigation, nangyari nga, di ba mga kabatas natin, no? Nangyari yung tinuturo ko sa inyo. Kasi tulad ng sinabi ko, I owe it to you if I am wrong. I will admit. If this is how you file criminal cases talaga, then I will tell you I'm wrong. Pero so far, I've asked many people, many lawyers, even judges, even prosecutors, they told me, they also don't know how this happened. I'm not telling that they are wrong here, pero please enlighten us. Enlighten me. Okay?
So, ang proseso na alam ko, preliminary investigation, magkakaroon ng counter affidavit, complaint affidavit, magkakaroon ng counter affidavit, magkakaroon ng reply, tapos rejoinder, it will be submitted for decision. 'Di ba? Tapos, pag nasubmit for decision, magkakaroon ng resolution. Makikita doon sa resolution kung may probable cause. Pagkatapos ng makita kung may probable cause, katulad ng nangyari sa akin, nahanapan ng dalawang probable cause. So, 2 counts, mga kabatas natin. Ang mangyayari dyan, there will be 2 informations na gagawin yung prosecutor. Oh, yun yung pagkakaalam natin, di ba, na proseso. Di ba? Paano nangyari ito? Na merong 32 na nadagdag na kaso. Yung information na yon, usually hindi ko natatanggap yon kasi sinasubmit yon, mga kabatas natin, sa korte. Ngayon, dalawa yung sinubmit na information. Dalawang counts eh. Ngayon, mga kabatas natin, nung na-reset, yung arraignment ko nung 5, come February 15, na-receive ko ito. May pinasok through an order. Yung prosecutor, mga kabatas natin, dinilit ko naman na yung ano eh. Makikita yung yung mga ano dito, yung mga hindi maganda o hindi nyo kailangan malaman. 32 counts ang pumasok. Paano nila ginawa, mga kabatas natin? Ito yung dating nandoon. Kasi kung may pumasok, di ba? Ay kung merong pinail, dapat may counter affidavit si Atty. Libayan doon. Kasi panibagong kaso yun eh. My goodness. O ito mga master, meron ako ipapakita sa inyo. No? Si Atty. Tam, pinapanood ko din to. Patungkol ito sa ano. Patungkol din to paano yung proseso sa prosecutor. O, pakinggan natin to. Ibang abogado to mga tulponatics ha. Ibang abogado to at ginamit na rin to ng kabilang kubol. Sa basic tayo, basic muna tayo. Ang preliminary investigation, tandaan niyo, nasa rules of court 'yan. Nasa rules of court. Pero hindi tayo mga law student dito, para ang purpose ito para yung mga ordinaryong mamamayan maintindihan niyo. Okay? Ngayon malalaman niyo, nasa rules 'yan. Nasa rule 112, 112, rule 112 ng rules of court. Andun yung maraming mga section 'yon. Isang buong topic ng isang buong provision 'yon ng may mga section 'yon ng preliminary investigation. Okay? Lupit ko, di ba? Alam ko yung numbers. Ngayon, tatandaan niyo na basic ulit. Ang preliminary investigation, iisipin niyo lang yan pag criminal case. Narinig niyo naman yun, di ba? Sabi niya, ang preliminary investigation, iisipin mo lang yan pag criminal case. Eh yung kinasok kay Atty. Libayan na copyright infringement, criminal case yun. Dapat may preliminary investigation sa 32 counts na yun. Sa 32 na kinaso na yun, di ba? Pang criminal case lang 'yan. Walang preliminary investigation na nagaganap sa labor case, civil case, sa criminal case lang. Okay? Preliminary investigation, criminal case. Yan. Para aware kayo. Ngayon, tanong, bakit attorney ganun? Bakit sa criminal case may preliminary investigation? Bakit ganun? Bakit merong paunang ganyan, may paunang proseso bago kami umakyat, sumampa kami sa korte? Bakit? Di ba? Mapapatanong ka rin bakit meron pa? Ito, explain basic lang, yung panlayman lang. Kasi, under the Constitution... Ito. Under the Constitution, ha? Sabi sa Constitution, sa Bill of Rights, okay? Article 3, tingnan nyo sa mga Constitution ninyo, kung nagbabasa kayo ng Constitution. Article 3, Bill of Rights, Section 1, yung unang-unang section. No person shall be deprived of life, liberty, and property without, DP. Hindi Daniel Padilla. Due process of law. Okay? So, due process. Di ba dapat i-due process yun? Paano talaga nangyari, no? Na yung criminal case, sumampa agad sa korte na hindi man lang dumadaan sa preliminary investigation. Di ba? Hindi dumaan sa due process. Hindi natin alam, no? Baka mamaya may due process pala na ganun. Pero sa pagkakalam, ito rin, no? Turo din ni Atty. Tam, di ba? Sabi niya rin, sinite niya pa ito sa batas. Di ba? Walang nabanggit na pwede palang sumurkat. Di ba? Kaya paano nangyari yun? Tandaan niyo Article 3, Bill of Rights yan. Section 1, yung unang-una. Pinakauna pa.
no person no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. O anong ibig sabihin nun, attorney? O, basic lang. Sinasabi ng Constitution, malinaw yan. Ang walang taong dapat ma-deprive ng kanyang life, yung sa ano yan, sa death penalty yan eh. Di ba dati may death penalty? O, liberty. O yun, yung kalayaan natin. Kalayaan. O, kasi pag nakulong ka, pag nakulong ka, deprived ka. Wala kang kalayaan eh. Wala kang freedom. O yung in-explain ko kanina. So, walang taong dapat ma-deprive ng kanyang kalayaan. O, kung natin pag-usapan yung sa property tsaka sa life kasi wala naman death penalty. Doon lang tayo sa liberty. O, sabi ng Constitution, walang taong dapat na ma-deprive, di ba? O mapagkaitan ng kalayaan na walang due process of law. So, pwede ka lang ma-deprive, pero dapat may due process of law. So, dapat dumaan ka sa mga proseso. Yun yung sinasabi ng Constitution. Di ba? Hindi naman porkit ina-arresto ka na eh, may warrant of arrest ka. Sir, no person shall be deprived of liberty. Sabi ni Attorney Tam. Huwag di kayo, ha? Ibig sabihin kung may warrant ka eh. Ibig sabihin, nagdaan ng preliminary investigation yan, na-issuean ka ng warrant. Pero may due process of law. May DP. Kasi kailangan naman ng Constitution. So, walang dapat na makulong, na hindi dumaan sa due process of law. Yung due process of law na yan, yung DP na yan, isa sa mga due process ay yung PI. So, dapat magdaan muna. Kumbaga, magdaan muna. Yun na nga eh. Kasama sa due process yung preliminary investigation eh. Kaya magtataka ka kung paano kagad pumasok yung 32 counts na yun na hindi dumadaan sa PI. Balik na tayo kay Atty. Libayan. No? At least meron tayong ibang abogado na pakinggan patungkol sa due process. Na pag criminal case, dadaan talaga sa preliminary investigation. Magkakaroon ng counter affidavit. Pag sumagot pa yung kabila, magkakaroon pa ng rejoinder. Di ba? Ito wala na, diretso na. Korte agad. Nakikita nyo ba? Ito yung dating nandoon. Dalawang information lang mga kabatas natin for copyright infringement. Okay? Tinanggal ko na dyan yung mga bagay na hindi nyo kailangan malaman. Ngayon nagkaroon ng order dated February 15. February 15 I guess is Friday ba? Friday ba? Thursday, attorney. 16 ang Friday. No, Thursday. Thursday, nagkaroon ng order. I did not receive this order. Well, order ng Office of the City Prosecutor directed the filing of 32 additional, mga kabatas natin, information for copyright infringement. Defined under Section 22 of Republic Act 10372, blah, 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 in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. So, hindi ko alam. Please, I didn't know what happened here. Kung sino man ang may alam, mga kabatas natin, kung sino man ang naka-experience na ng ganito, teach us. Turuan niyo. Kung sino man yung naka-experience, turuan nyo kami dahil hindi talaga namin alam ito. Na hindi talaga. Sa tagal-tagal ko na nakikinig sa kahit kaninong abogado. Si Atty. Libayan nga 10 years na yan. 'Di ba? Trial lawyer. Ngayon niya lang na-experience. Nyo ako kung paano nangyari yan. I've asked people. So the 32 additional information for copyright infringement, mga kabatas natin, informations, alam nyo, pag ako kasi ginagawa ko dyan, yung informations dapat yan eh, kasi noun yan eh, hindi yan yung information na noun yan, yung information na yun, hindi yung information na, itong information na ito, proper noun, hindi yung common noun na information. So, informations ang ginagamit ko dyan, pero to each his own. Ngayon, mga kabatas natin, it was through adding 32 additional information. Hindi ko alam kung well, like I said, mga kabatas natin, this is the procedure naman, and I really want
no, to understand. Procedure naman, it's not delving on the merits of the case. Eh. This is merely procedure, and I want people also to chime in and explain to me how this happened. Kasi ang alam ko, mga kabatas natin, kung may papasok man na panibagong 32, dadaan yan sa preliminary investigation ulit. Yes. Pero ang nangyari dito, mga kabatas natin, pinasakay yung 32. Well, like I said, hindi ko alam kung legal to o hindi. Pero sa akin, bilang isang akusado, and bilang isang abogado na matagal nang nagpa-practice din, I never heard of anything like this before. Ito ba yung platinum? Hirap tumawa no? Ang hirap tumawa pag ganito eh. Kasi seryoso ito. Nakakapagtataka talaga kung paano nangyari. Ibig sabihin lahat ng tinuro ng mga abogado na yon, no? Siyempre, isa na dyan si Atty. Libayan, may kulang. Kung mali kung mali sila. Kung meron talaga silang hindi di ba? May kulang. Kaso pinag-aralan nila yan eh. Paano nangyari ito? Revised Penal Code ba to? Kakapasa lang ba nito? Di talaga ako makapaniwala. Paano nangyari ito? So 32 additional information. Tapos mga kabatas natin, pag titignan nyo dito, sabi niya, records show that the parties in all cases are the same. The facts arose from the same incident and the issues therein are interrelated. Di ba, kahit ganun, sabihin natin parehas na parehas doon sa mga kinaso kaya pumasok, kailangan pa rin itong ikaso. Kasi nga dapat dumaan ito sa due process. Di ba? Karapatan ni Atty. Libayan yun eh. Na sumagot doon eh. Sa kahit parehas na parehas. Di ba? Kahit related. Ito sa kaparehas na kaso na pumasok kay Atty. Libayan na copyright infringement. Kailangan pa rin dumaan talaga sa PI. Paano nangyari? Alam niyo mga kabatas natin, no? I'm really surprised. And if you receive this... Kami din, attorney, no? Ako talaga gulat na gulat ako. Naka-duty ako niyan yung pinapanood ko. Talagang napapatigil ako eh. Totoo kaya to? Kasi yung nakita ko pa lang yung title. Okay lang sana kung dadaan sa due process, no? Pero nagtaka ako, bakit ganun kadami? 34. Di ba? Yan, no? Biglang naging 34 ang copyright infringement case ng Rapid Tulfo in Action versus Atty. Libayan. Kasi kung ang title ni Atty. Libayan is may kasong 2 tapos plus 22 na kaso pa. Di ba? Parang hindi na ako magtataka doon. Okay lang. Kasi nga, pumasok yung 2, baka naghabol pa sila. Pero ito, kaso na talaga eh. Hindi yung nagkaso pa lang eh. Nadadaan pa sa preliminary investigation, magkakaroon pa ng counter affidavit. Hindi ganun eh. Hindi ganun yung nangyari. Kasi sa title, maiintindihan mo talaga na may something. Bakit 34 copyright infringement case kaagad? Di ba? Kahit sino talaga magugulat. Lalo na kung ikaw isang abogado tas never mong narinig ito at never kang nakahawak ng gantong kaso tas biglang may magkakagantong kaso, talagang magugulat ka.
kinds of news, sometimes really you doubt yourself and you doubt the very system that you are fighting for. You doubt the people that you are fighting for. Is it really worth it? Kasi mga kabatas natin, no, I can't understand. No? Ang hindi ko maintindihan dito, how the two cases became plus 32. Please explain to me, no? Kasi nga, sinabi ko sa inyo, I will update you with this copyright infringement case. And that's what happened. Ganito ang nangyari mga kabatas natin. February 15, linabas yung order. February 15, nag-file sila ng mga motions na i-consolidate yon sa isang judge. 15 din, na-raffle yung kaso, February 19. Nalaman ko na may ganito pala. Nalaman ko na merong ganito, 20. 5 days, nakakalipas. Sabi ni Sniper, motion to review sa DOJ attorney. Wala kang imo-motion to review kasi ang imo-motion to review mo decision o resolution sa preliminary investigation. I don't know of any preliminary investigation na nangyari dito sa 32 additional informations na ito o kaya I don't know of any resolution kung saan nanggaling itong 32 additional informations na ito. Tsaka paano nga yun? Paano magkakaroon ng resolution kung walang PI? Tsaka paano ginawa yung PI? Paano nila ginawa talaga yung PI na yon? Ano yung binase na lang nila doon? Kasi halos same lang naman sa kinaso. Kaya sinabi kagad nila na pasok na natin yan kasi same lang naman. Di natanggalan ng karapatan si Atty. Libayan na sumagot, di ba? Kung susundin natin yung due process na alam natin, ha? Kasi ito, bagong due process to eh. Kung susundin natin yung due process na alam natin, natapakan yung karapatan ni Atty. Libayan na sumagot dun sa mga kaso. Kahit sabihin natin na same, parehas na parehas. Di ba? I don't have any files. I went to the court and I look at the files and na-file na nga sa korte. Meron na siyang case number and all I have are the informations. The 32 informations. That's it. That's it. Grabe. Siyempre tayo, magtataka, tayong mga kabatas, tayong magkakagrupo, di ba? Magtataka tayo dyan. Pero yung mga tulponatics, alam naman natin yung mga sasabihin na naman ng mga yan. Tatanga-tanga tayo. Hindi natin alam yung batas. Di ba? Pero sa tingin nyo, tama ba to? Di ba? Tama ba to? Kasi kahit ikaw tulponatics ka, tapos kahit papano, nag-iisip ka naman, alam mo naman yung batas. Mapapaisip ka dito eh. Kung tama ba to o hindi eh. Kasi ang labo talaga eh. Di ba? Ang labo na ito eh. Paano nangyari lahat ito? Paano pumasok sa korte na hindi man lang na PI ito? Di ba? Paano sila nag-resolution kaagad? Inakyat kaagad sa korte, nagkaroon kaagad ng case number. Na wala man lang nakuhang information galing kay Atty. Libayan. Patungkol sa kaso na to. 'Di ba? So ngayon mga kabatas natin, syempre, I did some research.
Kita ko mga master, nag-research ka agad ako. Wala, pare-pares talaga. Kahit sa YouTube, tignan mo lahat ng mga abogado patungkol dyan. Ganun talaga ang sinasabi, pare-parehas. Na pag criminal case, dadaan talaga yan sa prosecutor, magkakaroon ng preliminary investigation, magkakaroon ng counter affidavit, magkakaroon ng rejoinder pag sumagot pa yung nagkaso. Pare-pares talaga. Wala kang maririnig na ganito. First time to kay Atty. Libayan. Kaya magugulat talaga kung sino man makakarinig na may ganito pala. Tapos, I know what to do naman na. So, I'll give you siguro some procedural matters din, na immediately, I know for a fact na ang gagawin ko ay yung mag-file ng motion for the judicial determination of probable cause. Ang motion for judicial determination of probable cause, mga kabatas natin, iba yon doon sa executive determination ng probable cause na ginagawa ng fiscal. Yun ay yung sa preliminary investigation. Pero I don't know if ever, or as of this moment, kasi nga, di ba, malalaman ko naman kasi dapat eh. They know me and we have a case together. I will know if there is a preliminary investigation that is undergoing against me. But so far, there was none. Tama. Ano to? Papasok na lang yung kaso na wala kang alam? Di ba? Parang napaka-unfair naman. Di ba? Napaka-unfair naman ng batas na yan. Kung talaga nag-i-exist yan, yung ganyang klase ng proseso, di ba? Napaka-unfair niyan. Nasaan na yung karapatan mo? Wala ka ng karapatan. Magkita-kita na lang tayo sa korte. Ganun na lang. Di ba? Sagutin mo na lang ito lahat sa korte. Wala ka ng karapatan sumagot sa preliminary investigation. Akyat na natin kaagad to. Di ba? Napaka-unfair ng batas na to kung nag-i-exist talaga ito. Kung merong revised penal code na di natin alam. Yung judicial determination of probable cause, aalamin ng judge yun kung may probable cause para mag-issue siya ng warrant of arrest. Itong sabi ni Vega LQ, pwede bang madagdagan yung naisampa na? Well, as it appears, pwede. 32 pa nga yung nadagdag. Dami, no? 32. Isang bagsakan. Sabi niya, pwede pa din ba masabing slap suit to attorney? Well, to me, of course, it's just slap suits. Tama naman. Slap na slap talaga eh. Paano na lang kung hindi abogado, no? Kasi isipin mo, 34 lahat yan. Pasok lahat yan. Magbe-bail ka lahat dyan. Ubus talaga resources mo. Ilang daan libo yan. Di ba? Paano na lang kung ordinaryo ka lang talaga, no? Ubus talaga pera mo. And mga kabatas natin, itong motion to consolidate case na ito, pinapakonsolidate nila yung hindi pa nararaffle na mga kaso, mga kabatas natin, doon sa judge na nag-reinstate ng case. So, advance din sila mag-isip. Pero ito yung hindi ko maintindihan dito. It was merely through a direction from the office of the city prosecutor. Nag-file sila ng informations. Tapos diretso raffle. Tapos kaso na.
How did that happen? I don't know. Kanta na lang tayo para mabawasan yung ano natin. Yung tension natin na Atty. Libayan, mabuwas-buwasan naman, putik talaga. Sa totoo lang, ganda ng mood ko kanina. Bago mag-start yung ano, yung tag nito, yung live stream ni Atty. Libayan. Pero nagtataka na talaga ako sa title. Bakit 34 kaagad? Pero yun na nga, syempre, 'di ba? Maganda pa rin yung maparinggan kung ano ba talaga yung nilalaman. Tapos ganun. Alam mo yung madami kagad tumakbo sa utak mo na parang may kulang ba? Meron bang hindi nasabi sa atin si Atty. Libayan? Meron bang hindi sinasabi yung mga abogado sa atin patungkol dito? 'Di ba? Kasi halos lahat naman ng abogado na napanood ko, hindi naman halos, no? Same talaga sila lahat ng sinasabi patungkol sa criminal case. Kahit ano pa yan, criminal case, basta criminal case, may PI talaga yan. Pero ito wala. Diretso. Di ba? I'm falling out of love with you, LA. I'm running out of Ba makapiright tayo kasi gayang-gaya. Attorney, ba makapiright tayo? reasons I should stay. Yung lyrics lang. I'm overwhelmed. I'm over it. It's too cold here anyway. I'm falling out of love with you, LA. Back to Lonica, where the sun is out all the time. My favorite beach is there, and the sand it stretches for miles. Singing la-di-da-da, and slowly dancing till the morning comes. I feel most at home when I'm back to alone. Alam niyo mga kabatas natin, lalaban naman tayo at alam tayo ng patas. Laban lang. Yun lang din ang masasabi ko. Hindi naman ako talaga, especially, tuloy-tuloy lang. Kung ano yung nasimulan, di ba, tuloy-tuloy lang. Kahit may kaso na, tuloy-tuloy pa rin, di ba? Ipaglaban natin kung ano yung tama, di ba? Pero grabe pa rin. Hindi pa rin ako talaga makapaniwala kung paano ito nangyari. Ito kasi tama yung sinabi ni Carmen Costa dito. No? Fight lang, attorney. I believe justice is fair for the truth. Agree. Ang minsan lang dito, parang, di ba? We're being fair. We're looking for justice. Alam niyo mga kabatas natin, since this case was filed, hindi pa ako na-arraign. Tapos nagkaroon ng ganyan. I still believe in justice. Kaya nga ako nagganto ngayon because the fight is still on. Marami. Di ba? Naniniwala pa rin naman tayo sa justice system natin, di ba? Kahit na may gantong nangyari. Kasi ba mamaya, hindi naman talaga natin alam na pwede pala ito. Di ba? Pero nga, sa pagkakaalam natin, kasi nga halos lahat naman ng abogado na pinapanood natin, halos same lang naman sila. Hindi pala halos. Same talaga sila na sinasabi. Di ba? Kaya, mapapaisip ka, magda-doubt ka ng konti, no? Kasi mapapaisip ka, bago to eh. Bago ito sa pandinig. Di ba? Pero yun na nga, tiwala pa rin tayo sa justice system. Kasi nga, yun naman yung pinaglalaban natin. Di ba? Tiwala pa rin.
Maraming salamat dun sa mga colleagues ko, dun sa mga taong nakausap ko kanina. Kay Attorney Claire, tinawagan ko rin siya. Pati pala si Attorney Claire, tinawagan din ni Attorney Libayan. Yung mga prosecutors, mga judges na kinausap ko, mga lawyers na kinausap ko, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa pagsabi ng mga pwede niyong sabihin. Maraming salamat din sa vote of confidence. Ang problema kasi talaga if it's like this, katulad ng sinabi dun sa kanta, it's really overwhelming. And it's easy to be over it. Na parang, come on. I don't actually need to do this bullshit, di ba? When you get slapped this hard, and I mean it figuratively and literally, it's the easiest way is to give up. Kasi parang, ako lang ba yung lumalaban ng ganito? Is it still worth it? Imagine from 2, naging 34. I don't even know where the other 32 came from. I was just surprised. Biglang meron na akong kaso na 32 because of the same facts, the same incident, and the same issues. That's why they are consolidating the case with the first 2 informations. This is a good question also. How much ang piyansa per count, attorney? Magkano? I think it's 16 or 18,000. Kinompute ko siya, including all the fees, it will reach to about 600,000 pesos. Sipin mo, di ba? Kaya, yung mga criminal case, kailangan dumadaan yan sa preliminary investigation kasi piyansa mahal pag criminal case, di ba? 16K kada kaso, 34 yan. Tapos, ganun-ganun na lang, no? Akit na lang kaagad sa korte. Sabi ni Egay, motion to quash. Hindi. It's not. Motion to quash the information, meron lang specific grounds. Hindi siya motion to quash. Hindi rin siya motion to dismiss. The only way you can go about this actually is to, yun nga, judicial determination of probable cause. Same place ba yan, attorney, or iba? Pareho lang. It arose from the 2 informations. Yun nga, sinabi nila yun. It arose from, nung sa dalawa, naging 34. Na plus 32 yung dalawang kaso. Talagang nanganak. Yung dalawa nanganak ng 32, no? Grabe, no? Ganun-ganun lang. Biglang 34 kaagad yung kaso mo. Iniisip ko nga mga kabatas natin, no, na parang dito ngayon, it's just fresh. I filed the necessary pleadings naman, and that's what you're supposed to do. I still have faith in the justice system. Alam ko mga kabatas natin, ang gusto nilang mangyari sa akin is to lose faith in the justice system. And just like every other Filipino, mga kabatas natin na makakausap mo, sasabihin nila, walang kwenta yung justice system natin. But I'll keep fighting. Yun talaga isipin ng iba. Di ba? Kasi kahit sino mapapaisip eh. Kasi yung alam mo, hindi yun yung nangyari. Iba yung nangyari. Di ba? Pagdating sa kaso, mawawalan ka talaga ng tiwala. Kasi paano nangyari yan? Pero yun na nga, di ba? Hindi naman natin alam lahat. Ba mamaya, pwede nga yan. Ang nakapagtataka lang kasi, bakit hindi tinuturo ng mga ibang abogado? Kasi si Attorney Libayan, hindi niya rin alam eh. Diba?
Eh di sana kung meron man lang nakapagbanggit nito, kahit isa lang na abogado, may idea na tayo na pwedeng mangyari. Still believe may hustisya dito sa Pilipinas kahit malakas, kahit malaki yung kalaban mo. Sabi ni Journey to Understanding, will be strong attorney, there will be more pero hindi tayo magpapatalo. We have no choice. Ngayon, the reason that I made this video is to ask people if they have any idea how this happens. How this happens. Okay? And, of course, to update you. Because this is of national interest. Ang daming mga vloggers. Ang daming mga vloggers, mga kabatas natin, na pwedeng sapitin itong sinapit ko. And this will be very, very informative for you. MTC. Agree. Di ba? Magugulat ka na lang. Ngayari, kinasuhan ka ng isang copyright infringement. Pumasok. Magugulat ka na lang. Baka maging 40 pa. Di ba? Kasi nangyari kaya Atty. Libayan eh. Kasi kung nag-i-exist nga yan, pwede din talaga mangyari sa iba. Alam mo yung may marami kang gustong sabihin, maraming tumatakbo sa isip mo, gusto mong sabihin, kaso baka ikaw yung maging masama dahil sasabihin mo yung mga ganong bagay. Kasi sa pagkakaalam mo, mali ito eh. Di ba? Sa pagkakaalam natin, mali ito. Kasi never natin narinig. RTC pa lang ba, attorney? Hindi, RTC na sila lahat. RTC Hindi na MTC. lang. MTC yung mas mababa. Ito RTC to. Regional Trial Court. Saan yan? Sa Taguig din. The same. The same place kung nasaan yung dalawang una, nanganak lang ng additional 32. Alam mo, mag-asawa ba yun? Tawa muna tayo. Mag-asawa ba yun? Isang ano lang, 5 days lang. Ay, hindi. Ilang buwan na, ay hindi, mahigit isang taon na rin. Pero hindi. Ilang buwan lang, nanganak agad ng 32. Hindi, 5 days. Kasi di ba 15, pinail. Tas lahat yun, no, pasok. Dahil same lang. Mag-asawa ba yung dalawang kaso na yun? Para manganak ng 32, di ba? Criminal case yan. Anyway, alam niyo mga kabatas natin, it's still ano naman eh. It's very assuring din na when I go to our community, nandiyan kayo. Di ba? That's a huge boost of confidence para sa akin na lumaban. Nandiyan kayo eh. Konti lang tayo pero nandiyan kayo. When I talk to my colleagues, sa mga tao, alam niyo yung mga tao na may alam kung ano yung nangyari dito, they immediately ask me, okay ka lang, attorney? And kanina dun sa mga kausap ko kanina, you know who you are. Thank you. It means a lot talaga. Kasi nag-hearing din ako kanina sa Taguig. It means a lot talaga to the people who I talk with there. Ngayon mga kapatid natin, ang gusto ko rin mangyari kasi dito syempre, if this is not proper, of course cases will be filed din, di ba? Yun din ang sinasabi ko naman sa inyo eh. Yun na nga. Pag hindi talaga to nag-i-exist, pwede namang mag-counter sa Atty. Libayan, pero paano nila ito nilusot? Kung sakaling hindi ito nag-i-exist, paano nila ito nilusot? Di ba?
Tignan nyo. Number 1, 2 informations for copyright infringement. Nagkaroon ng order yung city prosecutor. Nag-direct siya na mag-file ng 32 additional informations. February 15. It was raffled 19. I got these orders. I got this mga kabatas natin, this pleadings. 20. Anyway, yun lang mga kabatas natin. Siguro, they really, well, that's what life does to you, right? It tries to break you. Naalala ko tuloy yung mga nagsasabi. Kasi sinasabi ko naman sa inyo talaga, admittedly, I'm not that religious. Pero whenever, you experience something like this, naalala ko yung mga tao na yung mga, they are suffering difficulties in their lives. Tapos sasabihin nila, sinusubukan talaga ng panahon. Tama. Alam mo, sinabi sa akin ng mga tao noon, sabi ko kasi, malakas yung kalaban ko eh, sabi ko ganyan sa akin. Sabing ganyan, that's good for you. Sabing ganyan sa akin. And a person that I look up to, and you know who you are, no? Ewan ko kung nanonood siya sa akin, maayos na tao. Alam ko may mga nanonood naman sa akin doon sa mga nandoon. Tapos sabi niya, parang maganda nga na malakas yung laban mo, di ba? This is good for you because you know your capability din. Alam mo rin kung paano ka lalaban. It's a good thing din talaga na this happened to me. Yun na lang iisipin ko. Pero syempre, nakita ko dito, anong reaction ni Attorney Magalong? Syempre, hindi naman siya natuwa. Abogado rin siya. He also has experience. He also learned this. I've been teaching law here in YouTube for a very long time. Well, mga 2 years. I've been in practice for 12 years. Mga ganon. And I don't know this. Kaya magtataka ka talaga. 'Di ba? Kahit sino. 'Di ba pag may isang bagay na parang hindi mo naman pinag-aralan. 'Di ba? Talagang alam mo talaga yung marami tumatakbo sa utak mo, no? Na ang pangit kung sasabihin mo eh. Di ba? Ang pangit kung sasabihin mo eh. Pero ang dami tumatakbo sa utak mo. Kasi paano nga ba ito nangyari? And maybe I'm wrong sa lahat ng mga sinasabi ko. Maybe they can actually file directly through an order additional information and have it raffled immediately. Sabihin na natin ganun, pero nasa batas kasi. Di ba yung pinakinggan natin kanina si Attorney Tom, sinabi niya, sa unang section pa nga lang yun eh. Section 1 eh. Yung karapatan. Dapat hindi patayin yung karapatan mo. Di ba? Yung kalayaan mong dumepensa. Pag kinasuhan ka ng criminal case. Kasi dito, pinatayan ka na ng karapatan eh. Wala ka ng karapatan dumepensa, diretso na yan. Sa korte na lang tayo magkita. Sa korte na lang natin pag-usapan yan, doon ka na lang dumepensa. Di ba? Sabihin na nga natin kahit same na same sa parehas na kinaso. Copyright infringement, parehas sa parehas. Pero, dapat dumaan pa rin sa tamang proseso. Ito kasi ang mangyayari dyan. Kunyari, ordinaryo ka lang, kinasuhan ka ng copyright infringement. Kahit isa lang, tapos meron pa namang same na kasong ganun din, na pwede mo ikinaso sa'yo. Di ba? Yung isa mong kaso, nanganak ng 100. Exaggerated na natin, pinakamataas sa 100. Pasok lahat yun. Korte na lang kagad. Korte na kagad. Ubus pera mo dun. Di ba?
Di ba estimated ni Atty. Libayan, 16K to 18K per count kada isa. Paano kung 100? Yung isa mo nanganak ng 100, bali 101. Hindi ka nasasagot. Admitted ka na. Kulong yun na lang ako. Di ba? Sabi ni Viper Gamoka, umiiral pa bang justice system nowadays? Yung naging prof ko dati na attorney din, tinanong namin siya. Ang sagot niya, depende sino malakas at may pera. We will remain third world if our justice system will be like that. That's why we are fighting for a better justice system. Yun naman talaga yung pinaglalaban natin. No? Alam natin, meron talagang ganyan na nangyayari. Hindi naman tayo bulag. Alam natin yan, meron talagang ganyan. Pero, yun na nga, ang gusto natin, di ba, maayos na justice system. Yung pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman, walang palakasan. Kaya nga sinisita natin, di ba, yung mga politiko na halos naaabuso na nila. Yung baras natin, para nga ma-stop yung mga ganyan. Alam mo talaga, no, yung parang, alam mo yung, ang dami mo gustong sabihin. Hindi nga lang maganda. That's why kahit ano ang mangyari, we will fight fair. Hindi ko naman sinasabi na they are unfair here. Ang sinasabi ko lang sa inyo mga kabatas natin, I never heard of this all my life. Pero we all know and we admit that there are many irregularities in our justice system right now. But that is what we are fighting for. We cannot progress if our justice system is not good. It's corrupt. I'm not saying it's corrupt, okay? Pero there are corrupt people there, we all know that. But it is the one that we have. So we have to fight for it. That's the very reason that I'm here. Sabi ni Karenina Salazar, Attorney Libayan 2 cases, ng anak ng 32 cases, o isinikay sa 2 cases. I don't know. It's my first time. It's my first time to experience this. I handled so many criminal cases already. I've watched many criminal cases that were litigated. It's my first time to... Si Attorney Claire din, tinawagan ko siya. May naano ka na ba na ganito? May experience ka na ba sa ganito? Wala din siyang experience. So, I'm really at a loss right now. Tulad nga sinabi ko, kung tama itong nangyaring ito, I need to admit to you guys na I was wrong. Na sinasabi ko ang procedure ganun, meron pa palang ibang procedure. Maganda siguro talaga ito na itapik ng mga ibang abogado. Ang tanong, pag sinabi mo kasi ikaw pa yung magiging masama, no? Pero, ang tanong kasi, papakialaman kaya ito ng ibang abogado? Itatapik kaya ito? I think si Atty. Claire, sigurado ako dyan. Itatapik niya to.
Pero ang dami kasing abogado na nagtuturo na pag ang criminal case sinampa sa'yo, magkakaroon ng PI yan. Di ba? Ang dami-daming abogado sa sa YouTube. 'Di ba? Na sana matalakay nila ito. Na parang ano ba? Na parang wag sila matakot din, 'di ba? Wag sila matakot na talakayan nito na parang syempre sa pagkakaalam din nila, 'di ba, na ganun nga ang ganun nga ang criminal case na may preliminary investigation, tapos may ganito pala na hindi na dumadaan sa ganun, diretso na kagad sa korte dahil same lang naman ng kaso doon sa mga pumasok na kaso. Hindi ba? Kasi kung ganun ang sistema, hindi maganda. Kasi parang pinatayan ka na ng kalayaan sumagot. Di ba? Maganda matalakay ito ng mga iba pang abogado, no? Huwag silang matakot na baka basta yun lang, no? Talakayin to ng ibang abogado. Para mas marami tayong, mas mapakinggan pa na opinion patungkol dito. Kasi kahit si Atty. Libayan, naguguluhan siya. Si Atty. Magalong, Atty. Claire, never nakarinig din ng ganyan. Di ba? Harassment or someone na na-impluensyahan ng my power, or I don't know. I don't want to. Like I told you, I still believe in the justice system. Hindi naman natin sinasabi na baka ito ay bayad, di ba? Hindi natin sinasabi yun. Kasi nga, hindi naman natin alam lahat. No? Pero yun na nga, sa pagkakaalam natin kasi, hindi ganon ang proseso. Di ba? Pero kung nag-i-exist nga ito, edi at least natuto tayo. Na pwede palang mangyari ito. At dapat magpaliwanag lahat ng abogado dito na nagtuturo sa YouTube ng patungkol dyan. Kailangan nila ipaliwanag sa atin yan. Kasi nakikinig tayo sa kanila. Tapos, hindi pala yon. May kulang pala sa tinuturo nila, di ba? Hindi lang si Atty. Libayan ang magpaliwanag nito. Dapat lahat sila. We'll still fight for it. Agree, attorney. Sinabi nga sa akin kanina ng mga tao, the people there, sabi nga sa akin, just keep fighting. Sabi niya sa akin. Kasi syempre kilala nila ako. They know me, how I speak, how I talk, ganyan. How I approach people. Minsan talaga susubukin ka. Minsan mang tatanong ng bail, it's at an average of 600,000 pesos. Kasama yung ibang fees. Kasi may mga babayaran ka pang 1,500. Tapos kukuha ka ng requirements. Pag mahirap ka, patay ka. Ubus ang pera mo. Ano na lang, kulong nyo na ako. Nagkasala ako. Di ba? Nagkasala ako. Kulong nyo na ako. Reclusion perpetua agad. Oh my goodness. Talaga. Mapapa-speechless ka talaga, no? Talagang, alam mo nga talaga alam mo yung pakiramdam na parang ang dami mong gustong sabihin kaso talagang hindi magaganda eh. Pasensya na mga master. Lutang talaga, lutang.
parang ano eh, alam mo yung iniisip mong mabutis, paano nangyari ito? Di ba? Kahit scientific, mahirap ipaliwanag. Kahit scientific, mahirap ipaliwanag. Parang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Di ba? Parang ganon. Hindi ka maniniwala sa himala. Ilagay mo yung posisyon mo sa kanila tapos makakakita ka ng isang himala. 'Di ba? Parang ano yung utak mo na may ganun pala. 'Di ba? Yun na nga, kung nag-i-exist to, edi at least natuto tayo. Pero sa lahat ng yun, sa tagal kong nakikinig kay Atty. Libayan, sa tagal kong nakikinig din sa ibang abogado, never ko rin talagang narinig ito. Kasi alam nyo naman, di ba, na nakasuhan din ako ng cyber libel, criminal case din yan. Dumaan naman din kami sa preliminary investigation, nag-counter affidavit kami. Hindi na nga lang sumagot si Rapi Tulfo doon sa counter affidavit namin, kaya hindi na nagkaroon ng rejoinder. Bali for decision na talaga diretso, 'di ba? Kasi kung pwedeng mangyari ito, pwede rin pa rin bang, kasi baka mamaya sa copyright infringement lang siya pwede, no? Hindi pala pwede sa ibang criminal case. Pero who knows, 'di ba? Sino nakakaalam? Iyan nga, hindi natin alam. 'Di ba? Baka mamaya yung isang kaso cyber libel manganak ng 10. Walang counter affidavit, diretso kaagad. Kasi halos same lang naman. Tama, 'di ba? Parang ganoon. Iyak na lang talaga. Pero yun na nga, no, pangako ko din sa inyo mga master, no, sa mga kabatas natin dyan, wala namang atrasan. 'Di ba? The damage is done. The damage is done. 'Di ba? Pare-parehas tayo ng paniniwala, syempre. Kung ano yung pinaniniwalaan mo na alam mo naman tama, 'di ba? Hindi naman tayo gumagawa ng hindi maganda. Tuloy pa rin, 'di ba? Kahit ganito yung nangyayari, kahit parang may doubt ka, na napapaisip ka, paano ito? Paano kung sa'yo nangyari ito? Anong gagawin mo? Anong iisipin mo, 'di ba? Stress ito. Stress malala ito. Sa totoo lang. Ilagay mo yung sitwasyon mo kay Atty. Libayan. Ikaw yung kinasuhan ng ganun. Anyway, yun lang mga kabatas natin. Sabi ni Aresga TV, people behind this should be ashamed. Well, alam nyo ba, katama naman yung ginawa nila, tulad nga ng sinabi ko. Maybe I just haven't heard of it yet. But the problem is, if what they did is correct, I have to apologize to you. Kasi nga, I never heard of anything like this before. So I'll study it. If this is correct, tapos tama nga yung nangyari, you will be informed also. Of course, I will. Ito correct me if I'm wrong pero sa tingin ko na content na rin to ni Fiscal EJ. Sa tingin ko na content na rin to ni Fiscal EJ. Correct me if I'm wrong Kung hindi niya pa na-content to, pero sa tingin ko na content niya tong patungkol dito sa preliminary investigation na to Kasi abogado din siya nagtuturo din siya sa batas, 'di ba? May YouTube channel siya.
Tignan natin yan. Tignan natin yan. Apologize for teaching you something that is insufficient. Pwede palang ganito. Yung kinaso sa akin, sa mga nagtatanong, yung kinaso sa akin kung ilang videos ba yung sinama ng Raffy Tulfo in action doon, 11 lang. 11 videos lang. Tapos ang pumasok, 2 lang. Tapos naging 32. Sabi niya, this is why the fight for our society's morals are important. Di pwedeng trabaho lang when you know what you are doing is wrong. Well, tulad nga ng sinabi ko, no nonsense. At saka sa lahat yan, no? Well, legacy na lang talaga siguro ito for our children. I don't know if we will ever experience the fruits of our labor. Pero for our children and soon to be grandchildren, we will fight. Walang iwanan, attorney. Hanggang dulo. Di pa rin talaga ako makapaniwala. Sabi niya, kapag natalo ka lahat ng gumamit ng video mo, kasuhan mo din lahat ng Ampalaya payroll gang. We will not be like them, tulad nga ng sinabi ko sa inyo. I believe naman na, as the accused in this case, I believe that I will win this. But, alam niyo yun, there are many surprises. Attorney, there must be an explanation. If you know the reason, you will know how to deal with it. But I don't know what they did. I just have the 32 additional informations and that's it. I don't even have a copy of the order. Pero, like I said, I think I know what to do. Sabi niya, attorney, nakikita ko na yung maladimon yung tawa ni Idol. It's too early to be celebrating it. Alam niya, I'm just disappointed here because I don't know this. Yun lang naman eh. Ako din. Platinum edition niya. Platinum edition yata. Revised Penal Code Platinum Edition. Hindi natin alam ito. Saang libro ito. 'Di ba? That's the huge part of this. I don't know this. Yun yung malaking ano doon. Tapos, syempre, alam nyo naman ako, pinaglalaban ko talaga. Well, I still believe there is justice in the Philippines. Agree, attorney. Okay. Maraming salamat mga kapatid natin. At syempre, tulad ng lagi kong sinasabi, matulog po tayo na mahimbing. Dahil alam natin na yung natutulog na mahimbing, siya yung laging panalo. Tuloy ang laban. Paalam po pansamantala. Yan. Ang masasabi ko lang, nagtataka talaga ako paano nangyari ito. Pero yun na nga, sabi ni Atty. Libayan, di ba? Tuloy talaga ang laban, di ba? Wala nang atrasan ito. Natatakot-takutin tayo ng mga tulponatics, di ba, na kaso na naman, dagdag kaso mo na naman yan. Di ba? Hindi tayo papasindak sa ganyan. Kasi nga tayo, naniniwala tayo sa justice system natin na maayos ito. Kahit ganito yung nangyayari. Di ba? Mapapaisip ko talaga paano nangyari ito. Ang labo eh.
Ang labo talaga. Papapailing-iling ka na lang talaga, no? Kasi wala kang maintindihan kung paano nangyari. Yun mga master, hanggang dito na lang yung video natin at maraming salamat sa nanonood nating video at syempre maraming salamat sa mga suporta ninyo. Okay? Yun lang. Walang iwanan, di ba? Di natin iniiwanan si Atty. Libayan. Hanggang dulo ito, Atty. Magsama-sama tayo sa Oblo. Yun mga master, maraming salamat sa nanonood nating video. Ingat po kayo palagi. God bless. Yeah.